Unang araw ng pasok ngayon ni Angela, kaya maaga siyang nagising para makapag-ayos. Pagkatapos mag-agahan ay nagpaalam na ito sa ina. Excited siya sa unang araw ng klase niya. Sana lang walang maging problema sa pag-aaral niya para makapagtapos siya. At para na rin mapatunayan niya sa ama na mali ang iniisip nito sa kanya. Nasa flag ceremony sila ngayon. Napakadami ng mga estudyante, samantalang siya nag-e-enjoy lang sa mga naririnig na usapan. Lapitan mo. Ani nang nasa likod ni Angela. Mukhang suplada naman. Sagot ng isa pang lalaki. Paano mo malalaman kung di mo lalapitan? Natatawang wika ng isa. Maya-maya lang ay naramdaman ni Angela na may tumabi sa kanya. Kunwaring ubo ng nasa tabi niya. Kaya napataas kilay na lang si Angela. Mga lumang style sa isip-isip niya. Miss, freshman ka din ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Tiningnan muna ito ni Angela saka sinagot. Oo, maikling tugon nito. Maya-maya lang ay nagsipaglapitan ng mga kasama nitong lalaki. Sabi ko na sa'yo eh. Bulong ni Angela, sanay siya sa ganitong style ng mga kalalakihan. BE Ed ka din ba? Bachelor of Elementary Education Department. Tanong ng isa. Yup, maikli pa ring sagot ni Angela. Sa isip nito sana man lang maramdaman ng mga lalaki na ayaw niyang makipag-usap. Pero sadyang makukulit ang mga ito. Nag-uunahang nakipagkilala ito sa kanya. I'm Rainier, sabi noong naunang lumapit sa kanya. Ako naman si Edric, sabi ng katabi nito. Hi, I'm Clark. Pakilala din ng isa. I'm Ryan. Sabay lahad ng kamay nito. Wala siyang ibang choice kundi tanggapin yon. Angela, matipid pa rin pakikipag-usap ni Angela. Buti na lang nagsimula ng flag ceremony, kaya tumahimik na ang lahat. Sinamantala naman yon ni Angela para makalayo sa mga ito. Natapos ang flag ceremony, hinanap na ni Angela ang room niya. Mukhang mababait naman ang mga kaklase niya. Pati yung Rainier na nagpakilala kanina sa kanya ay kaklase niya pala. Naghanap siya ng mauupuan. Nagsimula na ang klase. Getting to know each other munang nangyayari, lalo na ang teacher at ang mga estudyante. Masaya naman ang unang araw ng pasok ni Angela. May ngilan-ngilan na rin siyang naging kaibigan. Hindi ka ba nagbo-board, Jella? Tanong ni Grace sa kanya habang pauwi na sila. Hindi pa, maghahanap pa ako. Baka next week pa ako makakahanap. Sagot ni Angela. Pero ang totoo'y hindi pa siya nakakapagpaalam sa mga magulang na magbo-board. Kung gusto mo, doon na lang sa boarding house namin. Sa room ko kasi may isa pang bakante. Baka gusto mo, ipapareserve ko na lang kay nanay. Suhestyon ni Irene na ang tinutukoy ay ang landlady nila. Sige, kakausapin ko muna ang parents ko, ani Angela. Habang naglalakad ay nakasunod sa kanilang mga lalaking nagpakilala sa kanya kaninang umaga. Classmates, sabay kami sa inyo, ani ni Rainier. Oo ba? Tuwang sagot ni Grace. Tahimik lang si Angela. Nagbo-board ka ba? Tanong ni Ryan sa kanya. Hindi, matipid na sagot nito. Gusto mo ihatid na kita? Presenta nito. May paa naman ako at may pamasahe din, kaya hindi mo na ako kailangang ihatid. Pairap na sagot ni Angela na ikinamula naman ni Ryan. Tumawa pa ito ng bahagya na animoy may maganda siyang sinabi. Guys, dito na lang ako ha, paalam ni Angela sa mga kaklase. Sige, bye Angela, sabay-sabay pang sabi ng mga kaklase niya. Pumara naman siya ng jeepney para makauwi na. Hindi lang naman siya nag-abalang tapunan ng tingin si Ryan. Lumipas ang mga araw. Sa kanyang pamimilit, pinayagan din siya ng kanyang ama na magbo-boarding house. Pero kinuha ang cellphone nito. Pumayag na din siya dahil may kalayuan din ang sa kanila. Pauwi na sila ng hapong yon nang sumabay sa kanilang grupo ng mga kalalakihan. Hindi naman ilap si Angela sa mga lalaki. Pero sa ngayon iniiwasan niya muna. Lalo na yung mga nagpaparamdam manligaw. Pero sadyang makulit ang grupo ni Ryan. Patuloy pa rin ito sa kakasunod sa kanya. Napapalagi ng pagdalaw niya sa boarding house nila. May mga daladalang kung ano-ano. Minsan naman pinapamerienda ang buong ka-boardmate niya. Hanggang isang araw, pati mga ka-boardmate niya ay inirereto na si Ryan sa kanya. Magaling itong magluto, lagi itong may dalang pagkain para sa kanya. Hanggang sa nakasanayan na rin ni Angela ang presensya ng lalaki. Nakikipag-usap na rin siya kay Ryan. Sinabi niya rito, may choice pa ba ako? Sinuhulan mo na lahat ng kaklase, ka-boardmate at pati na rin landlady namin. Naiiling na sagot ni Angela.
Napakamot naman ng ulo si Ryan. Hindi naman suhol yon. Para naman dapat sa'yo yon. Kaso lang, ayaw mo naman kaya ibinigay ko na sa kanila. Nek-nek mo, utuin mo pa ako. Ang sabihin mo, gusto mo lang magpatulong sa kanila. Diretsyong sagot ni Angela sa kaharap. Alam mo, mas lalo akong nai-inlove sa'yo. Pag ganyan ka ng ganyan. Tuwang wika ni Ryan na animoy naaaliw sa kanyang sinabi. Napabuntong hininga si Angela saka tinalikuran ng kaharap. Naiiling na tinanaw lang ni Ryan si Angela. Maghihintay ako hanggang sa maging akin ka. Anito na may ngiti sa labi. Unang kita niya palang kay Angela ay nagustuhan niya na agad ito. Lumipas pa ang mga araw. Sadyang pinaglalapit sila ng pagkakataon ni Ryan. Kung paano niya ito gustong iwasan, ay ganoon din ito pinapalapit sa kanya. Sumali siya sa dance group ng eskwelahan nila. Miyembro din pala si Ryan doon. Kaya naman hindi pa nag-iisang buwan ay nag-quit siya sa grupo para makaiwas kay Ryan. Ngunit ganun pa man, hindi na siya nakaiwas nang ma-elect silang Muse and Friends ng BE Ed Department. Simula noon lagi na silang magkasama, lalo pa kung may mga pagpupulong na gaganapin. Kakatapos lang ng meeting nila, palabas na siya ng room nang tawagin siya ni Ryan. Jel, hatid na kita. Presenta nito, as if naman may choice siya. Kahit naman kasi sabihin niyang hindi, bubuntot pa rin ito sa kanya. Jella, tawag nito kay Angela habang may kinukuha ito sa bag niya. Napapakunot noon naman si Angela, saka nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya lang ay nasa harapan na nito si Ryan. May isang tangkay na ito ng red roses, saka maliit na teddy bear. Ginala naman ni Angela ang mga mata. Kung may nakakakita ba sa kanila, ganun na lang ang panlalaki ng mata niya na nasa likuran ng ibang mga kasama nila sa meeting kanina. Hoy, ano bang ginagawa mo? Nanlalaki ang mata ni Angela na tanong sa kaharap. Nanliligaw. Maikling tugon ni Ryan. Nang akmang luluhod ito ay agad na pinigilan ito ni Angela. Gumagawa na ito ng eksena, yun ang pinakaayaw niya. Huwag kang luluhod, may mga tao sa likod. Awat nito sa kaharap, pero parang wala itong may narinig. Lumuhod ito sa harapan niya. Ilang buwan na rin akong nanliligaw. Sana naman mapa-oo na kita. Ani nito, na ngayon ay napapalibutan na sila ng ilang estudyante. Sagutin mo na yan! Chorus ng iilan. Tumayo ka na dyan, naiinis na wika ni Angela. Hindi ako tatayo hanggang hindi kita mapa-oo. Ayaw na ayaw niya sa lahat ang pinipressure siya, pero nakakahiya ng ginagawa ng nasa harapan niya. Sige na, tumayo ka na. Walang choice na wika nito. Yes! Bulalas nito saka tumayo. Ngiting-ngiti naman si Ryan habang naglalakad sila pa uwi sa boarding house ni Angela. Tigilan mo na nga ako sa kangingiti mo. Mukha ka ng ewan. Ani Angela. Masaya lang ako. Sagot naman nito. Dahil sinagot mo na ako, ipagluluto kita. Tuwang wika nito. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Padabog na wika ni Angela sabay pasok sa gate ng boarding house nila. Napakamot lang ng ulo si Ryan habang nakasunod kay Angela. Tumuloy na siya sa sariling silid. Nagbihis at kinuha ang mga gagawing takdang aralin. Paglabas niya ng silid wala si Ryan. Ngunit nandoon ang bag at ang polo nito. Hindi niya iyon pinansin. Umupo siya sa hapagkainan nila at nilatag ang mga assignment doon. Mga ilang minuto pa'y dumating na si Ryan kasamang isang kaboardmate niya. Nagbisi-bisihan naman siya para hindi niya na makausap si Ryan. Lumipas ang mga araw. Mas naging sweet at maalaga si Ryan sa kanya. Ginawa nitong obligasyon as good as boyfriend to her. Kaya hindi niya maiwasang pakitaan din ito ng kabutihan. Hanggang sa di niya namamalayang nahuhulog na rin pala siya sa binatilyo. Nakakapag-usap na sila nang hindi niya ito pinagsusungitan. Nag-back out na rin si Ryan sa dance group para sa kanya. Ayon sa binatilyo gusto niyang mas maalagaan pa siya. Masaya naman sila sa ilang buwang relasyon nila. Maliban na lang minsan sa mumunting pagtatalo nila dahil sa pagsiselos ni Ryan. Natapos ang first semester ni Angela. Nauubos na rin ang mga naipon niya. Pati ang cellphone at ang kwintas niya ay nasanla na rin dahil pinambayad niya sa final exam nito. Ma'am, malapit na naman po ang enrollment. Ingos ni Angela sa ina nito habang nagbabalot sila ng ice candy. Ito ang isa sa pinagkakaabalahan ng ina niya. Dinideliver niya ito sa eskwelahan at sa mga tindahan. At may maliit din itong tindahan. Okay anak, may nakuha akong extra income kina auntie mo.
Napakunot noon naman si Angela. Extra income? Kanino po? Tanong nito. Sa pinsan ni Papa mo. Wala na kasi silang labandera kaya nagpresenta na ako. Ani nito na busy ang mga kamay sa pagbabalot. Pero Mang, naputo lang sasabihin ni Angela nang pigilan ito ng ina. Para din naman yun sa'yo at kay ate mo. Ani to, awang tiningnan niya ang ina. Wala pa rin kasing pagbabago ang ama nila. Ganun pa rin ito. Uuwi na lasing. Kinabukasan pumunta si Angela sa tiyahin niya na pinagtatrabahuhan niya nang hindi pa siya nag-aaral. Tumutulong siya doon para kahit papaano may pera siya. Habang busy siya sa pag-aayos ng tinapay ay may pamilyar na tinig siyang naririnig. Pabili, ani ng tinig kaya napaangat siya ng tingin. Parang nabigla pa ang kaharap nang makita siya. Jella, halatang hindi nito inaasahan na makikita siya. Puno ito ng pawis, madumi din ang mga kamay nito. Paniguradong busy ito sa sakahan. May kung anong tuwang naramdaman si Jella nang makita si Adrian. Nginitian niya ito bago tinanong kung anong bibilhin. Tahimik lang itong nagmamasid sa kanya. Ramdam yun ni Angela. Nang maibigay na ang binili ni Adrian, hindi pa ito umalis. Nakatayo lang ito sa harapan ng istante ng tinapay. May bibilhin ka pa ba? Tanong ni Angela. Ha? Wala na. Gusto lang sana kitang yayain kumain paglabas mo mamaya. Nauutal na wika nito. Ngumiti siya sa kaharap. Sige. Maikling sagot niya na ikinaaliwalas ng mukha ng kaharap at nagpaalam na ito sa kanya. Habang kumakain sila ni Adrian, panay ang kwento nito. Madami na rin palang nangyari sa binatilyo makalipas ng 6 na buwan. Nakapagtapos na ito ng electronics sa TESDA. 6 na buwan daw iyon. At ngayon nga may offer daw para sa scholarship sa kanila. Gusto kong subukan. Ani nito. Napahinto naman si Angela sa pagkain dahil ramdam niya ang determinasyon ng kaharap. Wala namang masama kung susubukan mo. Malay mo, 'di ba? Panghihikayat niya dito. Napatango naman si Adrian sa sinabi niya. Saka tinapos na rin ang pagkain para makauwi na rin sila. Lumipas ang araw. May konting naitabi si Angela. Sakto na yun para pangbili niya ng kakailanganin niya sa pasukan. Ang problema lang ngayon ay ang pang-enroll niya. Nak, pasensya ka na talaga ha. Kulang yung pang-enroll mo. Hinging paumanhin ng ina niya sa kanya. Nagkasakit kasi ang ate niya. Ilang araw itong nasa ospital. Kaya hindi na rin siya nagpilit pa sa ina. Nahihiya siyang pumunta at humingi ng tulong sa tiyahin niya. Dahil nagbigay na ito ng mga groceries sa kanya at konting allowance niya. Kahit alam niyang kulang ang pera ay pumunta pa rin siya sa eskwelahan. Wala din naman siyang aasahan sa ama. Agad siyang sinalubong ni Ryan na ngayon ay naghihintay sa gate ng kanilang eskwelahan. Marahil nahahalata nitong wala siya sa sarili kaya napatanong ito. May problema ba? Nababahalang tanong nito. Kahit papano na ikwento niya na din sa kasintahan ng mga hinaing niya sa buhay. Kulang ang pang-enroll ko. Ani nito. Ako nang bahala. Saka hinila siyang papuntang registrar office nila. Gamit ang kaunting perang binigay ng ina at pakikipag-usap ni Ryan sa teacher, ay nakapag-enroll siya. Dahil tiyahin pala ni Ryan ang nasa registrar office. Huwag mo na din problemahin ang boarding house. Dahil may nabiling pwesto si ate dito. Plano niyang gawing boarding house yon. Ako nang bahala. Offer ni Ryan. Gusto niya nang tumutol pero wala na siyang ibang choice dahil alam niyang malaking tulong yon sa kanya. Lumipat nga si Angela ng boarding house. Dahil laging short sa allowance, halos si Ryan ang gumagastos sa kanya na magsimula ang second sem. Kaya hindi niya na rin mapigil ang mahulog sa kasintahan, lalo pat nasa iisang bubong sila. Ryan did everything to her sa kanilang pagsasama sa iisang bubong. Nagbuhay prinsesa siya na pinagsisilbihan ni Ryan. Han, gising na. Panggigising ni Ryan kay Angela isang umaga. Minulat niya ang kanyang mga mata. Nakangiting kasintahan ang bumungad sa kanya. Gwapo din naman ito. Malakas din ang appeal, lalo na pag sumasayaw. May kaputian din ito. Dahil na rin siguro hindi ito nasasabak sa sakahan, tulad ni Adrian. Nasa 5'6" ang height nito, which is mas matangkad si Angela tingnan pag magkatabi sila. Good morning. Bati nito sa kasintahan habang kinukusot ang mata para mawala ang panlalabo nun. Good morning, Tuhan. Naka-prepared na ang tubig na ipapaligo mo. Mainit-init pa yon. Ani ni Ryan.
Nakaugalian na ng huli ang asikasuhin si Angela. Salamat. Tanging naisagot nito saka tumayo na at pumunta sa banyo. Napangiti na lang siya nang makita niyang nakaprepared na doon ang lahat tulad ng towel at personal undies niya. Habang naliligo ay hindi maiwasan ni Angela ang mapangiti. Napakaswerte niya kay Ryan. Pagkatapos niyang maligo ay tinawag na siya ni Ryan para kumain ng agahan. Nakapagluto na ito. Pati ang paglalagay ng pagkain sa plato niya ay ang kasintahan pa. Masyado mo naman akong binibaby. Napasimangot na reklamo ni Angela. Masanay ka na dahil araw-araw ko nang gagawin ito sa'yo kahit mag-asawa na tayo. Ani nito na ikinatigil ni Angela sa pagsubo. Tiningnan ang gawin ni Ryan habang busy sa pagkain. And then she just smiled. Alam niya magiging responsable ito balang araw dahil sa pinapakita nito sa kanya ngayon. Ano pa bang hihilingin niya kay Ryan? Maalaga, mapagmahal, masipag. Gigising na lang siya, kakain, maliligo, pati ang uniform at sapatos na naka-prepared na rin. Pagkatapos nilang kumain ay sabay na silang pumunta ng eskwelahan habang nagkahawak kamay. Lingid sa kaalaman ni Angela may taong nasasaktan habang siya ay masaya sa piling ni Ryan. Napapikit si Adrian nang makita si Angel na may ka-holding hands. Ibabalita niya sana kay Angel na nakapasa siya sa scholarship na ibinigay sa kanila ng TESDA. Kaya next year makakapag-enroll na siya sa kolehiyo. Adrian! Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng pinsan niya sa kanya na nag-aaral din doon. Ate, hindi alam na sasabihin ni Adrian dahil sa sakit na nararamdaman niya. Si Angela ba? Napabuntong hininga na tanong ng pinsan nito. Mas matanda ito sa kanya ng 2 taon. Hindi na nakasagot si Adrian. Nagpaalam na ito sa pinsan. Naiiling na tinanaw na lang ng tingin nito ang huli. Matuling lumipas ang araw. Midterm exam na naman ni na Angela. Uwi pala ako mamayang hapon sa bahay ha. Paalam nito kay Ryan habang kumakain sila. Sige, sakto kasi pinapauwi din ako ni Mama dahil may pupuntahan kaming salo-salo. Sagot din nito. Kailangan niyang umuwi para humingi ng pambayad ng kanyang matrikula. Pagdating sa bahay nila ay naabutan niya ang kanyang ina na nagbabalot ng ice candy. Kaya tinulungan niya ito. Mang, midterm na po namin. Alangang wika ni Angela sa ina. Hintayin mo si papang mo. Subukan mong humingi sa kanya. Narinig ko kasing nakasahod na sila. Ani ng ina niya. Kahit papaanong umaasa si Angela na may ibibigay sa kanyang ama. Anong oras na wala pa rin ang ama nito. Nakatulugan niya na lang ang paghihintay. Pagkagising niya kinaumagahan ay naglinis siya ng buong bahay nila. Maaga ding umalis ang ina nila dahil naglalabandera ito sa malapit sa kamag-anak nila. Nagtataka siyang tahimik ang bahay nila. Marahil tulog pa ang ama nito. Pagkatapos niyang maglinis ay nagluto na rin siya ng pananghalian nila. Tinawag ang mga kapatid para kumain. Bunso, katukin mo na si Papang, kakain na tayo. Utos nito sa bunso nilang kapatid. Ate, wala si Papang, hindi pa siya nakakauwi. Sagot ng isa niyang kapatid. Hindi maiwasan na kabahan ni Angela. Parang nagkapobya na ata siya sa kanyang ama. Simula noong nabugbog siya ng husto nito. Pagdating sa ibang tao, mabuting tao ang ama niya. Kaya naman kilala ito ng marami sa lugar nila. Madali itong lapitan ng lahat. Pero bakit pagdating sa kanila parang ang layo ng loob nito sa kanila? Hindi niya mapigilan ng mapaluha. Sana man lang maisipan ng ama nila na maging isang huwarang ama sa kanila. Ate, bakit ka umiiyak? Tanong ng nag-iisang lalaking kapatid niya. Ha? Wala, napuwing lang ako. Ani nito saka pinagpatuloy ang pagkain. Hindi pa sila nakakatapos ng pagkain ay dumating ang ama nila. Pang, kain na po. Ani ni Angela sa ama. Wala naman itong imik na umupo sa mesa. Kaya dali-daling naghain si Angela para dito. Naghahanap ng magandang tiyempo si Angela para humingi ng pera sa ama. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Midterm na po namin. Hihingi sana ako ng pambayad para sa exam. Ani nito, napatigil ang ama niya sa pagsubo. Wala akong pera. Sagot nito. Pang, sige na po kahit magkano lang. Para lang po maka-exam ako. Pakiusap nito sa ama. Binitawan naman ng ama niya ang kutsara nito saka hinarap siya. Sino bang nagsabi sa'yo na mag-aral ka? Pasigaw na tanong nito.
Gusto man sagutin ni Angela ang ama pero wala siyang lakas ng loob. Pag wala kang pambayad ng exam mo, tumigil ka sa pag-aaral mo. Buisit! Sabay tayo nito at tinalikuran siya. Nagpupuyos naman sa galit si Angela. Napaiyak siya sa galit sa ama. Wala talagang kwentang ama. Ani nito habang nakakuyom ang mga palad. Nagre-rebelde ang utak niya. Pagdating ng inay umiiyak siyang nagsumbong dito. Hahanapan ko na lang ng paraan anak para maka-exam ka. Ani nito. Gaya ng sinabi ng ina ay naghanap nga ito ng paraan. Ngunit sa kasamaang palad ay wala itong may mahiraman. Nak, baka pwede ka munang makiusap na sa susunod ka na lang magbabayad. Ani ng ina. Ano pa nga bang magagawa niya? Okay po mang. Susubukan ko na lang po mag-promissory note kung pwede. Kulang din kasi yung pang-enroll ko nung una. Ani nito. Kinahapunan nag-ayos na siya para bumalik sa boarding house niya. O anak, babalik ka na ba? Takang tanong ng ina nito. Sabado pa lang naman kasi, kadalasan linggo ng hapon ang balik niya. Pero gusto niya munang makaalis sa bahay nila. Pagsaing niya kanina wala na silang bigas. Sasakit lang ang loob niya sa kakaisip. Baka masagot niya pa ang ama nito. Opo mang, may project pa kasi akong gagawin. Pagdadahilan niya sa ina. Alam niyang wala siyang makakasama o maaabutan sa boarding house dahil kadalasang balik ng mga ka-boardmates nila ay linggo ng hapon. Mas okay na yon para mapag-isa siya. Alam niya din naman kasing wala din si Ryan. Habang nasa biyahe ay gusto niyang umiyak. Dahil ang tanging dala niya lang para sa isang linggo ay talong, talbos ng kamote at ang tuyo. At binigyan lang siya ng mama niya ng 100. Paano niya pagkakasyahin yun sa isang linggo? Babawasan pa yun ang pamasahe niya. Lalo pat sa ibang lugar ang NSTP nila. Pagdating sa boarding house agad siyang pumasok sa silid at binuhos ang luhang kanina pa gustong tumulo. Nakatulugan niya na lang ang pag-iyak hanggang sa maramdaman niya may humahaplos sa pisngi niya kaya napabalikwas siya ng bangon. Bakit nandito ka na? Tanong ni Ryan na baka sa mukha ang pag-aalala. Hindi niya naman sinagot ang huli. Basta niya na lang niyakap iyon. Gusto niyang maramdaman na may masasandalan siya ngayon. Hinagod naman ni Ryan ang likod niya. May problema ba? Malumanay na tanong nito. Wala, pagkakaila nito. Ikaw, bakit napaaga ang balik mo? Pag-iiba nito. May kukunin lang ako tapos babalik ako sa bahay ni na Arnold. Nandun kasi ang mga tropa. Nito. Ganun ba? Tanging nasabi ni Angel. Kung may problema ka, ako nang bahala. Ani pa nito. Napatango naman si Angela. Nakwento na din naman kasi niya kay Ryan about sa family niya. Magbihis ka, isasama na kita. Dugtong pa nito. Sumama nga siya kay Ryan. Pagdating doon halos kumpletong barkada nila. Nagkabatian na ang lahat, nagiinuman ng mga ito. Samantalang siya ay pinakain muna ni Ryan. Pagkatapos kumain ay nakisali na rin sila sa grupo. Tawanan, biruan at kung ano-ano pa. Kaya kahit papaano nakalimutan niya ang problema niya. Hindi ka ba umiinom, Jella? Tanong ng girlfriend ni Arnold sa kanya. Umiling siya bilang sagot dito. Kumuha naman ito ng baso at sinalinan niyo ng inumin. Here, try this. Light lang yan. Ang tawag dyan, Boracay. Ani nito. Boracay? Kakang tanong nito. Yup, pinaghalong tanduay, gatas kape, Sprite Royal. Try mo. Masarap yan. Hindi mo malalasahan ng tanduay. Pangungumbinsi pa nito. Wala naman sigurong masama kung susubukan niya. At tama nga ito, masarap ang lasa. Kaya naman napasarap na rin ang pakikipag-inuman nito. Hey, dahan-dahan lang. Malakas ang tama niyan. Paalala ni Ryan sa kanya. Nginitian niya lang ito saka nakipagkwentuhan sa lahat. Naging madaldal na siya dahil sa nainom. Feeling niya lumulutang siya sa hangin na parang kaigaan ng kanyang pakiramdam. Parang doon niya ibinuhos ang galit sa ama. Halos tunggain niya na ang isang pitsyel ng inumin. Han, tama na yan. Uwi na tayo. Aya ni Ryan sa kanya. Gusto ko pang uminom. Putol-putol na sabi nito. Ray, may isang bakante pang kwarto sa bahay. Pwede kayo doon. Delikado nang umuwi pa kayo. Ani ni Arnold. Sinang-ayuna naman yun ni Ryan. Inakay niya na si Angela sa silid na sinasabi ng kaibigan. Nadaanan pa nilang isang kaibigan nito kasamang kasintahan na naghahalikan. Kaya napailing na lang si Ryan. Saka tiningnan si Angela.
Namumungay ng mga mata nito dahil sa alak na nainom. Hanggang sa mapadako ang mata nito sa mga labi ng huli. Natural na namumula iyon. Nilapit niya ang mukha nito kay Angela. Saka hinalikan iyon. Parang nabigla pa ang huli. Nalalaki ang mata ni Angela na maglapat ang labi nila ni Ryan. Parang ang gaan-gaan talaga ng pakiramdam niya. Parang wala siyang lakas na itulak ang huli. Lasing siya, oo, pero alam niyang nangyayari. Pero wala lang talaga siyang lakas na pigilan ang gustong gawin ni Ryan sa kanya. Wala sa sariling kinawit niyang mga kamay nang maramdaman niyang nanghihina ang mga tuhod niya. Dahilan yun para mas naging malalim ang halik. Dahil wala na siyang lakas para pigilin ang bagay na hindi dapat mangyari, ay nagpatianod na rin lang siya. Ramdam niyang bawat haplos na ginagawa ni Ryan sa kanya. Kaya hindi niya mapigilan ang mapaungon. Hanggang sa hiniga siya ng huli sa kama. At doon nagsimula ang lahat. Ang isang gabing hindi dapat nangyari ay ginawa na nilang pampalipas oras yon. Lalo pat nasa iisang bubong sila. Wala namang may nagbago sa kanila ni Ryan. Maliban lang sa pagiging sobrang seloso nito. Sana hindi ka magbago, Han. Wika ni Angela habang nakaunan sa braso ni Ryan. Kinabig naman siya ng huli sa kasiniil ng halik. Halos mapugto ang hininga niya. Matapos ang halikan nila. Promise, walang may magbabago, Han. Ani nito. Niyakap niya ang huli saka pumikit na at natulog. Hinding-hindi magiging katulad ng ama niya si Ryan. Dahil ngayon pa lang ay nararamdaman niya na yon. Lumipas ang araw at buwan. May kakaibang nararamdaman si Angela. Nasusuka siya pag nakakaamoy ng ginisang sibuyas. Sinundan ng tingin ni Ryan si Angela na nagmamadaling pumunta ng banyo at nagduduwal doon. Kaya para siyang naparalisa, hindi makagalaw. May namumuong hinala sa isip niya na ayaw niyang paniwalaan